Hi sa ating mga kababayang mga Marinduqueño, kumusta po kayo? At live po tayo ngayon dito sa ating studio, dito sa Marinduque News. Hindi na, tapat mga lamang dito, malapit. So magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ngayon po ay araw ng Friday. It's, anong petsa nga din pala ngayon? August 2. August 2, naku, ghost month daw, partner. Bad daw kapag, tama ba ganyan? Hindi ako naniniwala doon. Totoo naman yan. No? Kumusta po kayo sa ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa ating live streaming? Ako po si Romeo Mataak Jr. At ako naman po si JM Porcado, live na live po dito sa Lucky 7 Pension House. At ito po ang ating erguhan ngayong araw na ito ng Friday. Kumusta po kayo sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon dito sa ating live streaming? Jenny Rose Covito Sheena, magandang gabi po. Si Emily Mabunga Melida nanonood. Si Aim Lane Sase Aycocho. Ismael Rian Sales is also watching. Magandang gabi po, kabayan. Kumusta po kayo? Nasaan na po kayong lupalop ng daigdig naroroon? Bati ka, partner. Ayan, magandang gabi po partner sa ating mga kaparian ng buong Diocese ng Buwak sa kanilang concert po. Entitled Empowered, kasalukuyan pong nagaganap dyan sa bayan ng Gasan. At binabati din po natin ang pamilya ng mga Saher dyan sa Barangay Pangi, Gasan. At gayon din po sa ating mga kasamahan sa Alpha Phi Omega International Service Fraternity and Sorority, sa atin pong Vice Gobernador Dr. Romulo Aguinaldo Bacorro Jr. At sa lahat po na bumubuo ng Marinduque State College, sa kanila pong Presidente Dr. Miriam Mani. At syempre partner, babatiin din natin yung ating kasama, kanina lang binabati po natin si Dr. Randy Nobleza. Ayan. At nanonood din si Miriam Go. Saan ka naroon, Miriam Go? Marlo Lagdameo Patermol o Palermol. Si pinsan ko ito, Verna Mataak is watching. Hernan Mascarinas, magandang gabi po from Gasan. At sa aming pong background, maririnig niyo po ang tahol ng aso. Ano po? Pasensya na po. At ito po ay live streaming mula po dito sa aming studio. Dito naman po sa Lucky 7 Pension House. Sa 5th floor po yan ng Lucky 7 na Pension House dito po sa Bayan ng Buwak, Marinduque. At mag-wrap up lamang po kita sa mga nakalipas na mga kaganapan dito po sa ating isla, dito po sa Marinduque, sa mga nakalipas na araw at nakalipas po na linggo. Una nating tahakin yung, una nating talakayin yung nangyaring aksidente dyan sa bayan ng Santa Cruz, partikular dyan po sa Barangay Aturan, kung saan ay apat na mga individual ang naaksidente sa karambola po ng tatlong motor dyan po sa Barangay Aturan. At base sa ating impormasyon na nakalap mula naman kay Major Quintina, tama baga ako, Major Quintana ng Santa Cruz Municipal Police Station, ay kasalukuyan pong nagpapagaling ang mga biktima ng nasabing aksidente. At nandyan po yan sa kabila, sa Lucena, or hindi ko po alam kung saang mga ospital dinala, pero nandyan po ngayon sa kabila. Ibig sabihin sa kabila, wala po dito sa Marinduque. It's either nandyan po sa Lucena o nandyan po sa Metro Manila, dyan po nagpapagaling. Pero ang pinakamahalaga po nito, ayon po sa ating panayam kay Major Quintana, baga ako, si Major Quintana. Teka po muna at aking tingnan sa aking kodigo. Major Quintana, yan. Major Quintana ang officer in charge po, ang tumatayo po na chief officer ng Santa Cruz Municipal Police Station. Ayon po sa kanya ay wala naman pong na casualty. Ibig sabihin, kasi ang balita ay partner, meron daw na nawalan ng buhay, pero base po sa ating panayam kanina kay Major Quintana, lahat naman po ay buhay at nagpapagaling lamang po at nasa kanila pong mga ospital na pinagdalahan. Okay? So sa mga nagtatanong po kung ano po yung development doon sa update
mababasa niyo po bukas sa amin pong website sapagkat kanina ko lang po nakuha yung spot report mula po naman sa Philippine National Police, dyan naman po sa Santa Cruz, MPS. At isa rin pong kaganapan para sa wrap-up ng ating mga balita nitong nakalipas na araw ay nagsagawa po ng aktibidades sa pangunguna ni Dr. Randy Nobleza. Meron kang idea, partner ko, na magkwento? Hindi ko siya na partner. Okay. Gayon man, tingnan mo muna partner at ating babatiin muna partner ang buong pamunuan ng Buwak, munisipyo ng Buwak sa kanilang pagdiriwang po partner. Nitong nakaraang araw laang ng ika-119 na pagdiriwang ng commemoration ng Battle of Payi. Ayan, sa pangunguna po ng ating mahal na Mayor Army Carion. At ganyan din partner, may mga nagpapa-shoutout sa atin dito. Shoutout daw po kay Miss Tricia May Reniedo, gayon din po kay Miss Romina Nina Loto. Ayan, shoutout po sa kanila. At gayon din partner dito sa ating mga masugid na sumusubaybay sa ating mga programa, kay Miss Rowena Sato, Wilson Plata Mantala, kay Sir Neil Gutierrez, kay Shirley Pangurayan, kay Rico Beca Ismael Renzales. At yung pinag-uusapan po, yung tinutukoy ko po, yung inatukoy ko po kanina ay yung may kinalaman naman doon sa ginawang pagtatanghal ng ating mga bisita mula po sa Iloilo, Negros at saka po sa Cebu, kung saan ay nagkaroon po ng anong tawag dito, yung pagsaulog, kung saan po ay dinala po ng anong tawag dito, ng PCC, Philippine Culture and Commission baga, tama baga? Sorry, medyo nakalimutan ko nagkaroon po ng parang leg tour ang mga sumusunod. Ito po ay ang University of Visayas Coral mula sa Cebu, Artes Bailed mula po sa Iloilo National High School, at gayon din po ang Kabataang Silay Rondalia Ensemble na nagmula naman po sa Visayas Region. At ayan po ay sa pangunguna ng ating pong direktor ng Wika at Kultura dito po sa Marinduque State College. Walang iba kundi si Dr. Randy Nobleza, kung saan ay nag-perform po sila dyan naman po sa bayan ng Buwak, o dito po sa bayan ng Buwak. At balikan natin partner yung ina-discuss mo kanina, yung tungkol naman sa nangyaring anong tawag dito, yung aktibidades sa labanan sa Paye, kung saan ikaw yung nag-cover nun. Pwede mo ba kaming kwentuhan? Ayan, di maganda naman yung naging resulta ng ika-119 na pagdiriwang ng Battle of Payi. Nakarating at dumalo ang ating mahal na congressman, Lord Alan Velasco. Nandun din po present ang ating mahal na mayor, syempre ang ating mahal na alkalde Army Carion at ang kanyang buong sangguniang bayan sa pangunguna ng ating vice mayor na si Vice Mayor Sunny Paglinawan. Gayon din po, full-force din ang provincial government sa pangunguna po ng ating Vice Governor Romulo Aguinaldo Bacoro at ang kanyang mga kasapi sa Sangguniang Panlalawigan. At ayun nga partner, napakaganda ng naging pagdiriwang. Talagang nung gabi ay umulan pero nung kinabukasan ay talagang napakaganda yung sikat ng araw at talagang nakisama yung panahon sa pagdiriwang ng ika-119 na pagdiriwang ng Battle of Payi. At kaalinsabay ho ng pagdiriwang ng labanan sa Paye o ng Battle of Paye, 119th anniversary, ay isinagawa rin po ang kapiyastahan naman ni San Ignacio de Loyola noon pong July 31, na kasabay po yan ng labanan nga po sa Paye. At sa buong probinsya po ng Marinduque, noong July 31 ay wala pong pasok sapagkat yan po ay special non-working holiday sapagkat meron po diyang batas na nagsasabi na nilagdaan naman ni dating Pangulong
Gloria Macapagal Arroyo. Kaya wala pong pasok ang mga bata, ang mga mag-aaral mula sa pribado at saka sa publikong eskwelahan noong July 31. Sa mga nagatanong kung ano pong meron noong July 31, yan po yung dahilan. At marami pong mga aktibidades na ginawa dyan po sa bayan ng Torrijos at isa nga ni po ay yung nung July, nung kaarawan mismo, kapiyastahan noong ni San Ignacio de Loyola ay nagkaroon ng parang anong tawag dito, beauty pageant ang mga bumubuo naman ng ikatlong lahi. At sa mga nanalo ay congratulations po sa inyo at nawa naman ay gawin ninyo ang nararapat at isakatuparan ninyo yung inyong mga advokasya para sa ating komunidad. And nagpapabati si Cathy Pilar, si Tito Gilbert Jacobia, Catherine Moreno is also watching. Rome Mobilion, pa-shoutout naman po sa family ko dyan sa Mugpog, ay sa aking kuya dyan po sa Dinky Dio. Si Nea Riva nanunood. Hi, kumusta po? Pabati naman po sa tito ko na si Ariel Rivamonte ng Banahaw at pabati mula sa Rivamonte family. Keep safe, maulan po. Miss ko na po ang Marinduque. At sa lagay po ng panahon dito po sa ating probinsya ay hindi naman po kami nakakaranas. So far, wala pong ulan. Maghapon, walang ulan, partner. Wala pong ulan na partner maghapon dito po sa Buwak, gayon din po sa bayan ng Torrijos. At nitong nagdaang araw, medyo naulan-ulan pero buong maghapon po ngayon ay wala naman pong ulan. Gayon din po, hindi nawalan ng kuryente. Tama ba ako? Sa Torrijos amin ay walang, hindi nag-brown out. Hindi ko lang alam dito sa bayan ng Buwak kung nag-brown out. Ang alam ko, partner, hindi nag-brown out kanina. Partner, nag-notification sa atin itong dito sa live natin. Nakikinig at nanonood pala ang ating mahal na Vice Presidente ng Marinduque State College. Ayan, Dr. Dodi Solueta. Hello sir, magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa Erguhan with Myong and JM. Hi Dr. Dondi, kumusta po kayo? At salamat sir sa palagi ang pagsuporta at pagantabay dito naman po sa Marinduque News. At para po sa kabatiran ng ating mga kababayan, this coming August 5 and August 6 ay magkakaroon po ng power interruption sa mga susunod po na mga bayan. Una sa bayan po ng Santa Cruz, between 9 in the morning hanggang 4:30 in the afternoon sa August 5 po yan. Diyan po sa Tamayo, Santa Cruz, sa Tagum, Santa Cruz, Anga, Santa Cruz, Morales, sa Barangay Alobo, Barangay Polo, sa Maniwaya, gayon din po sa Biga, sa Santa Cruz, Marinduque. At ang sabi po ng Marelco, ang dahilan po ay ang pagpapalit noong nasirang poste. Diyan po sa Barangay Tamayo, sa Santa Cruz. Samantalang sa darating po na Agosto, ika-6 araw po yan ng ng Martes, between 9 in the morning up until 4:30 in the afternoon ay mawawalan po ng kuryente, ng supply ng kuryente. Diyan naman po sa bayan ng Mugpog hanggang sa poblasyon Mugpog hanggang sa Silangan Mugpog. Una po ay sa poblasyon Mugpog, sa Nangka 1 at saka sa 2, sa Hanagdong, Maligaya, kasama po ang ilang bahagi ng Buwak ang Maligaya, ang Laon, ang Kapayang, ang Bintakay, ang Ino, Balanakan, Argao, Hinanggayon, Silangan, at gayon din po ang pagpapalit din po ng pole dyan po sa Quezon Street, poblasyon ng Mugpog. Yan po ang abiso naman ng Marelco. At nababasa ko yung komento ng ating mga kababayan dyan sa pabatid na yan ng Marelco. Ay nako, talaga namang inaputak tipo ang ating inaulan ng talaga naman kung ang Metro Manila po ay nakakaranas ng matinding ulan, ang Marelco naman po ay nakakaranas din ng matinding negatibong komento mula sa ating mga netizen. At kumbaga daw po, sabi ng ating mga kababayan, ay matutuwa sila kung ang balita ay sa loob po ng isang linggo ay hindi mag-brown out. At talaga namang yan daw po inaasahan na nila. Ay maigi naman po kung gayon. Ano po? At sa ating pong mga kababayan na patuloy pa rin pong nanonood, special shout out sa
may-ari po at naka-assist pala sa atin dito sa Marinduque News sa Lucky 7 Channel 3. Ang may-ari po nito ay si Tita Rita C. Maraming salamat sa pagpapaunlak at pagbibigay sa amin ng tahanan dito po sa Lucky 7 Pension House. Gayun din gusto kong batiin si Kuya Edwin C. Gayun din ang kanyang mahal na esposa na si Ate Vicky C. At nanonood na dito lamang sa ating background. At gayon din po sa ating mga kababayan partner, diretso kasi yung pagbati. Ayan, syempre partner, hindi natin makakalimutan yung ating kasama ngayon. Syempre, sa ating technical support. Ayan, kay Sir Adrian Rosales. Hello sir, thank you. And syempre po, babatiin din po natin yung ating mga kasamahan dyan sa Barangay Council ng Barangay Tabi. Ayan, sa pangunguna din po ng kanilang kapitan. At syempre kay Kagawad Eden Loto. At syempre po, shout out din po sa mga late enrollees ng Marinduque State College. Ayan, partner doon ako galing kanina, partner sa Marinduque State College. At nakita natin partner yung talagang bulto na mga estudyante na ngayon pa lamang nag-e-enroll. At last day nga po kanina ng enrollment. At bukas po ay pinapaalam po ng Marinduque State College sa opisina po ng ating mahal na registrar na bukas po ang mga i-accommodate po nila ng mga mag-enroll ay ang ating mga graduate students. Ayan, so yung mga masterals po natin, yung i-accommodate po natin. Yung ating mga undergraduate students po ay inaasahan po na babalik po kayo sa Lunes para ipagpatuloy po ang enrollment partner. At talaga partner na napakadami pa nang hindi pa nag-e-enroll na ating mga kababayang estudyante dyan sa Marinduque State College partner. So partner, nararanasan na ba nila or kapag nag-enroll ba sila, wala na talagang inabayaran? Libre na ba Partner, talaga ang tuition fee? Kaya nga nagbigay ng deadline partner yung Marinduque State College kasi alinsunod partner sa ISO certification partner na meron ang MSc at talagang inuupuan talaga ng administrasyon ni Dr. Manny ang ISO. At ito partner yung kasalukuyang sitwasyon na kaya nagbigay ng deadline ng enrollment po process ang ating registrar. Gawa po ng meron po tayong deadline din na isasubmit sa COA at ganoon din po sa DBM para po sa ating pagpopondo dyan sa ating free tuition law. Kaya kailangan pong masubmit iyon ng Marinduque State College, yung final list ng enrollees po sa August 14 until August 15. So ayan po yung ibinigay na deadline ng COA, ng DBM at ng CHED, particularly para mapondohan ulit yung ating free tuition. Kaya po nakikiusap din po ang pamunuan ng Marinduque State College na maging aware din po yung mga estudyante natin sa deadline po na ibinibigay ng ating pamunuan. Alright, maraming salamat sa campus updates mo, JM. At gayon din, isa po, naglabas na po ng kautusan, memorandum, executive order ang atin pong sa office ng ating pong gobernador, Presbitero Velasco, hinggil naman po doon sa posibleng dengue emergency dito po sa ating probinsya. Naglabas po ng isang kautusan si Governor Presbitero Velasco para maiwasan ang isang posibleng dengue emergency sa lalawigan ng Marinduque. Layunin po nito na makaiwas at makontrol at magamot na mas mabilis ang mga pasyente na kinagat po ng dengue mosquito. At pinapaalalahanan po ang ating mga kababayan ng kagawaran ng kalusugan na dobling ingat po, lalo pa po at nagatag-ulan, so hindi po maiwasan talaga yung pagkakaroon ng mga lamok sa ating mga tahanan, lalo pa kapag may mga nakabukas o mga nakabuyang-yang na mga pwedeng o mga bao, mga tabo o ano pang mga gamit na pwedeng pag-ipunan ng tubig kung saan ay namamahay ang mga nagiging
mga lamok po na nagdadala naman ng dengue sa ating pong probinsya at sa buong Pilipinas. Medyo ito po ay pinag-uusapan dahil patuloy po na lumalala ang kaso ng dengue sa buong bansa. At alabas natin siguro sa mga susunod na araw sapagkat nakakuha tayo ng datos mula naman sa Department of Health kung gaano nakarami yung affected ng dengue dito sa ating isla. At muli po nagpapaalala po ang opisina ng ating gobernador sa pangunguna po ni Governor Presbitero Velasco na sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño, mag-ingat po kayo ng todo mga kababayan. At meron pa tayong additional na para sa wrap-up ng ating mga updates sa mga nakalipas na araw sa buong isang linggo. Ayan, at nanunood si Elina Grimaldo Ortegas. Good evening po, DJ Myong. Pakibati naman po yung pinsan ko na si Oscar Ortega ng Bunliu, Torrijos, Marinduque. Maraming salamat po, sabi ni Evelyn Mali. Good evening po sa inyong dalawa, Leia Esplana. At para po sa iba pang mga balita, Marinduque, mangyari lamang pong bumisita sa ating website, ang www.marinduquenews.com. Sundan kami sa aming Facebook, facebook.com/marinduquenews. Sa aming Twitter, twitter.com/marinduquenews. At sa aking official personal FB account, facebook.com/Romeo Mataak Jr. Ayan partner, time check tayo partner. Eksaktong alas 9:32, hatid po sa atin yan ng Lucky 7 Pension House. At mula po dito sa Lucky 7 Pension House Channel 3 sa aming studio dito po sa Marinduque News. Kami po ay pansamantala nagpapaalam mula po dito sa marinduquenews.com. Ako po si Romeo Mataak Jr. kasama si Adrian Rosales at si JM Porcado po. Nagsasabing magandang gabi, kabayan. Hello.